Magandang hapon po sa inyong lahat. Kumusta na mga taga-Pasay? Present na kayo o talagang lahat kami mga dayo dito dahil gustong-gusto namin makarating dito. Thank you very much for your hospitality, Mayor Calixto. Kamusta na po tayo, mga supporters ni Camille? Napakarami nyo! Sa supporters pa lang ni Camille, panalo na ang alyansa! Wala ka bang dinala? To the mayors, grabe, nice to see you all. Napaka-supportive talaga ng mga NCR mayors. I'm so happy to see all of you, especially my sister-in-law, syempre. Asan po? O, sige na, papansin ko na yung mga Pinay in action. Asan na po ang mga nanay? Mga nanay, taas ang kamay. Oy, mga tatay, nagbigay ba kayo ng bulaklak ng Valentine's? Hindi! Ha? Nakatanggap na kayo? Okay. Seryoso muna ha, seryoso muna. Mga nanay, pati naman ho mga tatay, isa lang naman ang plano natin sa buhay. Isa lang naman ang ambisyon natin na makita natin maayos ang mga anak natin, hindi ho ba? Lumaki ng maayos, maging matino, may magandang kinabukasan. Alam niyo, nung una ho ako tumakbo, and some of the mayors, some of the supporters knew me then, 2004. Ang mga anak ko, 5 years old at 9 years old pa lang. Naging senador ako, ganun pa lang sila kaliit. Kaya naging working mother talaga ako, tuloy-tuloy. Ngayon, graduate na ng college at katrabaho na. Magandang ending. Pero ang pangatlo kong anak, si Gabriel, pinanganak po yun na maraming kapansanan. Meron po siyang butas sa puso, may tumor ang kanyang kidney, bulag siya, bingi siya, hindi na siya nakatayo, at never na daw siya maglalakad, at hindi rin po siya nagsalita. Maiksi lang po ang buhay niya. Kahit anong galing ng doktor, kahit anong gamot, kahit may kaya kaming magpagamot, wala hong solusyon sa sakit niya. Tinanggap ko na po yun. Napakasakit, pero tinanggap ko yun. Ang hindi ko matanggap, yung makakita ko ng ibang nanay, naiiyak sila dahil nagkailang yung anak, ma-hospital, mamamatay. Iinom ka? O di kaya, yung kinamatay ng tatay ko, hepatitis B ang pinagmulan, naging liver cancer. Pause mo na yung kwento. Nung naging senador ako, abogado ako, pero ang passion ko sa healthcare dahil nakita ko yung karanasan ko sa anak ko at nakita ko yung nagkasakit ng tatay ko. Simple lang. Ang batas na pinasa ko, una sa mga batas na pinasa ko, yung mandatory immunization ng mga bata, kasama dun yung hepatitis B na ikinamatay ng tatay ko. Nung panahon niya, walang vaccination yun. Ngayon meron. Kaya wag na wag ko maririnig. Ano ba tayo mga anak nyo? Happy kayo mga mayor, di ba? Kasi minsan matigas ang ulo natin, nakikinig pa tayo sa TikTok. Makinig kayo sa doktor. Okay mga nanay? Please. Ayoko makalisin, iiyakan niyo ako. Tapos ang ikinamatay ng anak mo, pwede naman natin. Meron ba? Papingi. So marami akong batas na nakasang katulad yan. Meron pa dyan, pre? Meron pa dyan? Maintenance na gamot nyo, bumaba na ang presyo nyo. Dati, isa tayo sa pinakamataas sa Asia. Ngayon, hindi pa naman tayo pinakamababa, yan ang paglalaban natin. Pero dahil sa batas na yan, bumaba na ang presyo. Ngayon, ang isang batas na gusto ko, doktor para sa bayan, si Dosen, magkasama kami pumasok. Would you believe? 2020, bago namin mapasa, 8 state colleges of medicine around the country. 8 lang ang pwedeng pasukan sa state college. Ngayon, 25 state colleges of medicine. Mga mayor, ba't ito manupusuhan? Hanggang maganda ang serbisyo sa probinsya, mas kukunti ang pipilit pupunta sa city. Ako po isang future stinker. Hindi ako makuhula future stinker. Sa akin, by 2050, 2/3 of the world's population will live in cities. Napakahirap naman para sa mga cities yan. Kaya kailangan pagandahin natin ang buhay sa probinsya. Diba? O last, kasi ubusan na ako ng oras. Sino may gusto ng secret para maging fit, para maging malusog? Kayo, gayahin niyo ako. Mayor Lani, nasan ka? Sumama ka sa akin. Chairman Bangol, sumama ka sa akin. Favorite mo to? Chairman Abalos, secret. Okay, kung pwede maglakad, mag-zumba, gawin niyo yan. Kung wala kayong time, ganito lang. Maestro, music! Magsa-squat lang. Yan, sundan mo ako. Come on, let's go!
para naman ikabubuti ng ating bansa. God bless you all. Si Pia Cayetano po. Muli mga kababayan, number 18 sa balota, Senator Pia Cayetano. Susunod naman ang senador na tunay na lumalaban sa katiwalian. Naninindigang ang tama ang ipaglaban ang mali labanan. Numero 33 sa balota, Senator Bill Lacson. Unang bahay ng korupsyon, alay discipline. Mayagda ng Anti-Money Laundering, Anti-Red Tape, Free Irrigation Act at higit itong pong batas. Sinong lumalaban sa katiwalian? Nagsusulong ng good governance at kaunlaran ng bawat Pilipino. Sinong nakasagi ng 300 billion pesos mula sa maling paggamit ng pondo para idagdag sa free college tuition at mga makabuluhang proyekto para sa kaunlaran. Kaya sinong iboboto natin sa Senado? Magandang hapon sa ating lahat. King! King! Sa loob King! ng napakahabang panahon, ang bawat mamamayang Pilipino ay may mga mabuti at matataas na pangarap para sa kanyang sarili, sa kanyang pamilya, at sa kanyang inambayan. Pangarap na magkaroon ng matatag na trabaho para maging maayos ang kanyang buhay. Pangarap na laging may pagkain sa pagkainan. Pangarap na may taguyod ang pag-aaral ng kanyang mga anak para sa kanilang magandang kinabukasan. Pangarap na sana ay maging laging malusog ang pangangatawan para maiwasan magkasakit. Toy! Akin na! Pangarap na maging ligtas sa krimen at anumang kapamakan sa araw-araw na pakikipaka sa buhay. At higit sa lahat, pangarap na habang siya ay nabubuhay, masaksihan at maramdaman na mayroong isang Pilipinas na maaari niyang ipagmalaki sa buong mundo, ginagalang ang bawat Pilipino kahit saan mang lugar makarating. Subalit, paano mapapatupad at mangyayari ang mga munti at malalaking pangarap ng bawat Pilipino kung ang namumuno na kanilang niluluklok sa kanilang kapangyarihan tuwing halalan ay mapag-imbot at sakin para sa sariling kapakanan, mga mapagsamantala at adik sa pagnanakaw sa kaban ng bayan na tila walang kabusugan. Paano kung ang mananalo ay hindi alam ang gagampanan ng kanyang tungkulin bilang mambabatas tungo sa pag-unlad ng bayan at kaayusan ng pamahalaan? Paano na kung ang mananalo ay walang kaplano-plano para sa bayan at manggugulo lamang pag may sesyon ang Senado? Matuto na po tayo sa mga leksyon ng mga nakaraang halalan. Bumili tayo ng mga tapat, may prinsipyo, lalabanan ang katiwalian at tunay na nagmamahal sa inang bayan. Piliin natin ang magbabantay sa kaban ng bayan at hindi para magnakaw lamang. Pumili tayo ng hindi malalasing sa kapangyarihan at tunay na maglilingkod para matupad ang mga munti at matataas na pangarap ng bawat mamamayan. Nasa inyong mga kamay ang ikabubuti o ikasasama ng kinabukasan ng ating mga anak at ang susunod na henerasyon na Pilipino ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Sa darating na halalan, pumili tayo at bumoto ng mga tunay at totoong likod bayan. Pumili tayo ng kandidato ang tama ay paglalaban at ang mali ay lalabanan. Mabuhay ang alyansa para sa bagong Pilipinas. Mabuhay ang mamamayang Pilipino. Maraming salamat po. Muli mga kababayan, number 33, Senator Ping Lacson. Susunod naman, number 35 sa balota, matibay ang kalooban, walang inaatrasan. Handa kayong ipaglaban ang Supremo ng Senado, Senator Lito Lapid.
na po ay marami rin po tumulong. Kung kaya, naman ang magbibigay ng tulong. Panalawigin ko po ang naipasa nating batas, lapid law. Lalo na po inaapi sa batas. Ahasa bilang vice gobernador na ngayon ay nasa Senado na ang Supremo ng Senado, Senator Lito Lapid. Magandang hapon po, Pasay! Kumusta na kayo? Na-miss nyo ba si Tanggol? O na-miss nyo si Supremo? Wala na po si Supremo sa Batang Quiapo. Pero nandito po, nasa harap nyo para maglingkod sa inyo. Sino ba si Lito Lapid? Kilalanin nyo na hindi nakatapos ng pag-aaral si Lito Lapid. Isang hamak na probinsyano. Pero gusto ko lang pong malaman nyo, ako po ay nagsilbi ng 3 taon bilang Vice Governor ng Pampanga. At 3 termino ako bilang Governor ng Pampanga. At ngayon po, 3 termino ko na rin bilang Senador. Ano po ang sinasabi nila? Ano po ang nagawa ni Lito Lapid sa Senado? I love you. I love you sa Bilikoko, sa inyong lahat. Ang nagawa po ni Lito Lapid na batas sa Senado, nagpanungala siya ng batas na may gig na 900. Panungala ng batas. At naging batas na po ang may gig na 100. Ito po ay napakahalagang batas. Ito pong Free Legal Assistance, Republic 9999. Ito po ay libre abogado at ito po ay tinatawag na Lapid Law. Wala na pong mga agarabyado sa ating mamamayan na walang pambayad sa abogasya. At ito po ay wala na rin maapi sa ating mamamayan. Dahil po hindi ninyo magagamit ang PAO, ang Public Attorney's Office, pag ang kalaban nyo ay meron na siyang abogado sa PAO. Ito po ang sasalusan nyo. Lapid Law ang magliligtas sa inyo. Ngayon po nakaasan ako bilang committee ng turismo sa Senado. Ano po ang balak ni Lito Lapid? Palalawakin po natin ang turismo sa buong Pilipinas. Kasama po natin dito ang ating mahal na Pangulo, si Bongbong Marcos, na palalawakin ang lahat ng mga turismo ng Philippine spot dito sa Pilipinas. Eco-tourism po at medical tourism, ang mahalaga po ay yung agri-tourism. Yung po ay napakalaga sa ating magsasaka. Ayun po ay makakatulong, lalong-lalo na sa kanilang produkto. At tinatawag po, one town, one product. Yung po at ang ating mga estudyante na kailangan makatapos na nangangarap, makatapos para makatulong sa kanilang mga pamilya. Dahil ako mismo ay hindi ako nakatapos ng pag-aaral dahil ako ay isang anak na bandera, hindi ko po kinahihiyayan. Dahil ako pinanganak ng mahirap. Pero nandito pa rin ako para magsilbi sa inyong lahat. Kaya, oras na po. Oras. Kaya po, yung mga estudyante natin, mga alagaan, mga magulang natin, mahalin natin, tanay, tatay, at ang mga lola, yan po ay mga senior citizen na kailangan libreng gamot at libre hospital. Ako po si Senator Lito Lapid, number 35 sa Balota. Huwag po ninyong kalilimutan. Ang sabi nga sa akin ni Tanggol, kailangan niyo ba si Tanggol? Ang sabi sa akin, Supremo, nahihirapan ka, pero nakayanan mo. Sabi ko sa kanya, kung nakayanan ko, makakayanan mo rin. At makakayanan natin lahat tayo mga Pilipino. Lalaban tayo sa pag-unlad ng ating bansa. Maraming salamat po sa inyong lahat. Muli mga kababayan, number 35, Senator Lito Lapid.
Susunod naman, sa lahat ng problema, siya ay may solusyon. Pagkain, hanap buhay, sweldong pantay-pantay, at tulong sa barangay. Ang super ate ng Pilipinas, Senator Amy Marcos. Magandang hapon po, Pasay! Pasaya ng pasaya ang Pasay! Talaga naman, magandang hapon sa aking tukayang Mayora, Emmy Calixto, si Tony, lahat ng NCR mayors na todo suporta sa atin. Maraming salamat dito sa pinaka na lungsod. Pinakabungad ng ating bansa dahil narito ang airport, International Airport ng Pinas. Pinakamalikhain pagkat narito ang CCP, ang folk arts, ang aliwan ng PICC, lahat yan. Pinakamasaya pagkat may entertainment, may nightlife, may shopping at iba pa. Higit sa lahat, pinaka-loyalista sa pamilya ko, Marcos, mula sa umpisa, mula noon hanggang ngayon, Marcos pa rin ang Pasay. Maraming salamat, inaasahan ko, pinakapanalo ako dito. Talaga naman maraming salamat at talagang dala ko ang dalangin ng bawat pamilya ng murang bilihin, ng disenteng trabaho at sa oras ng pangangailangan, konting tulong naman. Hindi bababa ang presyo ng bilihin dahil sa importasyon, kundi dahil nakatulong na tayo sa ating mga magsasaka sa pamimigay ng titulo, libre, walang utang. Babagsak ang presyo kung ituloy-tuloy natin yan sa abot kayang abono at mabibigyan natin ng krudo at gasolinang kayang bilhin. Ano ang gagawin sa pag-ibig na wagas kung walang pambili ng bigas? Tulungan natin na pumagsak ang presyo ng ating minamahal sa buhay. Kaya natin yan. At sa mga minamahal natin mga anak, umpisahan natin ang pag-aaral ng engineering, ng computer, ng IT, para lahat may trabaho. Meron tayong internet racket, nako, e-business, at sa may talino, pwede namang kumanta, maging artista, manunulat, dahil ang Pilipino ay tanging malikhain, tunay na tunay. At sa oras ng kagipitan, nakita naman natin na hindi limos na barya-barya, hindi ayuda na hindi malaman kung kailan ang darating, kundi gawin na natin pantawid sa kahirapan. Naumpisahan na natin ang social pension sa mga lolo't lola. Tumatanggap na ang pinakamahihirap ng 1,000 kada buwan para sa gamot, pagkain at iba pa. Palawakin natin yan at isama lahat na naghihirap na walang trabaho, lahat ng ating mga may kapansanang PWD, lahat ng solo parents na milyon-milyon na. Tulungan natin ang bawat isa at sa oras na nagkasakit, dapat zero balance na ang ating mga ospital. Nampasa ko na rin ang libreng libing at napakakawawa naman po, nasawi na nga, nagluluksa na may problema pa kung paano babayaran ang libing. Gawin ng libre para sa mahihirap. Deserve natin ang mga simpleng pangarap ng bawat Pilipino. Deserve natin ang lahat na yan. Deserve natin ang the service sa Senado. Sa inyong lahat, maraming salamat. Number 39 sa ating balota. Ano man ang problema ay may solusyon. Mabuhay ang Pasay, pasaya ng pasaya. Mabuhay po tayong lahat. Maraming salamat. Muli mga kababayan, number 39, Senator Amy Marcos. Susunod naman ang kampiyon ng masa na magbabalik sa Senado. The People's Champ, ang pambansang kamao, Ninong Manny Pacman Pacquiao. Kayong dumaan sa hirap, di ba yung naka-experience sa hirap dahil ang puso nun, hindi
hindi mawawala yung pagiging mahirap. Ano mang kayamanan o tagumpay ang maabot niya, hindi niya kaya talikuran ng mga mahirap na tao. Ang inyong lingkod, kahit ilang milyon na ang hawakan kong pera, kahit nakatalikod ako, may narinig ako na mahirap, Sir, tulong naman, tinutusok ang puso ko dahil doon ako galing. Magandang hapon po sa ating lahat. Unang-una, nais ko pasalamatan ng ating Panginoon sa magandang panahon na binigay sa atin at sa malusog na pangatawan na ibinigay sa atin. Lagi tayong ligtas sa kapahamakan. Sa ating mga government officials, request ko rin sa isang lahat na nandito sa inyong lahat. Magandang hapon po sa ating lahat. Alam niyo po, naisip ko lang, na-realize ko lang lahat talaga dito sa bansa natin. Kasi naawa ako sa ating mga kababayan na naghihirap na nagugutom. Kasi kung isipin lang natin, tuwing nag-aaway ang mga leader natin, tuwing pag may nahalal, inaatake, hinihila pababa, alam nyo, hindi naman sila naghihirap. Hindi ang mga opisyal naghihirap. Ang naghihirap ang sambayan ng Pilipino. Ang mga mamamayan ng mga mahirap, lalo sila nagugutom. Kailangan ma-realize natin yan. Kung sino yung hinalal ng tao, respetuhin natin, pagbigyan natin pagkakataon na magserbisyo para ipakita ang kanyang kakayahan na matulungan ng ating mga kababayan. Alam mo, tingnan mo ang bansa natin. Tingnan nyo po, kung isipin natin mabuti, tingnan nyo po ang bansa natin. Mula noon hanggang ngayon, ano naging development? Ano naging asenso ng mga pamilyang Pilipino? Mas maraming naghihirap, maraming nagugutom. Ako man po, naranasan ko yan. Kaya ramdam ko ang bawat hirap, gutom ng mga mahirap na tao. Kaya ko nasabi ito dahil ang epekto ng pagbabangayan ng mga nasa gobyerno, pag-atake ng paghihila ng mga nakaupo, alam nyo, isa yan sa dahilan para magkaroon ng tagumpay ang ating bansa. Para pagkaroon ng kasaganahan at success ang ating bansa. Ang bawat Pilipino, lalo gutom. Kaya po, loobin ng Panginoon, ako makabalik ulit sa Senado. Mag-focus po ako sa panukala na magkaroon ng funding ang tinatawag nating livelihood program. Kasi sa atin po, napakarami po sa atin na small medium enterprises. 99% yan. At yan, palakasin mo, bagyan mo ng pundo, daming mabigyan, milyong-milyong mga Pilipino ang mabigyan ng trabaho. Nakita ko po yan kasi umikot ako sa buong Pilipinas. Naikot ko ang buong Pilipinas, nakita ko ang reality. Ang daming mga pamilya na walang sariling tahanan, walang hanap buhay. Maraming mga Pilipino na walang hanap buhay. Kaya kailangan na nating magising, kailangan na nating mag-focus tayo doon sa problema ng bayan. Ano ba yun? Yung 99% na yun, kailangan maibaba natin yun ng mga pamilya, bawat Pilipino, guminhawa at magkaroon ng hanap buhay. Nang sa gayon, hindi nila maranasan yung naranasan ni Manny Pacquiao na matulog gilid sa kalye, naranasan ni Manny Pacquiao na magutom at wala makain sa isang araw, tubig lang inumin para makasurvive. Yan ang pinagdaanan ko. Kaya ganun po ako kapassionate na ipaglaban ang mga mahirap na tao. Dahil doon po ako nanggaling. Hindi po ako mahiyang isabihin sa lahat kung ano yung pinagdaanan ko. Kasi ano ba yung pagmamalaki ko? Lahat ng ito, bigay lang ng Panginoon sa akin. I became successful as a boxer, not because of my own strength, but because of God's love, mercy. Blessings. Yun po. Natagumpay tayo. At pasalamat ako sa Panginoon at ginamit niya ako na makapagdala ng karangalan sa ating bansa at maging proud tayo mga Pilipino. I hope na tayo mga public servant, kung tayo manihalal ng tao, pagkatiwalaan ng tao, lalo na sa darating na halalan, gampanan natin na makinabang ang mamamayang Pilipino. Ang makinabang ang mga mahihirap na tao. Yun po ang importante. Iwasan na po natin yung hilaan pababa. Kung sino yung hinalal, hihilain, aatakihin, wala pong mangyayaring pagbabago. Lalo tayo maghihirap niyan.
Isipin natin, mga matatalino tayo, mga kababayan ko. Matatalino tayo. Kailangan lang natin magkaisa para doon sa isang minimiti nating tagumpay, kaunlaran ng bansa. Nang sa gayon, ang bawat Pilipino walang maiiwan. Kaya dito, sa Alyansa, para sa Bagong Pilipinas, kayong lahat ay panalo. Maraming salamat po. Muli mga kababayan, number 50, Senator Manny Pacquiao. Susunod naman ang senador na never late, never absent. Ang senador ng pamilyang Pilipino, Senator Tito Soto. Soto, check. Maraming salamat po. Magandang hapon sa lahat ng tabarkad sa Metro Manila. Thank you, Pasay, for hosting us. Lahat po ng mga Metro Manila mayors naririto at sa inyo po lahat. Ako po'y bumabati at 10 ng aming mga kasama sa Alyansa ng Bagong Pilipinas. Kami po'y naglalahad ng aming mga nagawa at mga gagawin pa. Ang inyong pong lingkod, naging Vice Mayor ng Quezon City. Pagdating po ng 4 na taon, nakita ko yung sakit ng ulo ng mga local governments. Kaya po nung tumutong ako sa Senado ng 1992, isa po sa inuna ko, ginawa ko po yung calamity fund na pwedeng magamit na ng local. Nung araw, presidente lang po ang pwede magdeklara. Ginawa ko po yung batas na pwede na magdeklara ang calamity fund ang mga local councils. Sinunod ko po yung pag-create ng mga family courts sa buong Pilipinas. Ako rin po principal author noon. Pero kung may magandang natutuwa ako dito sa papagiti ko sa Metro Manila. Pag-upo ko po noong 1992, ang city o ang lungsod na sa Metro Manila ay 4. Pasay, Manila, Quezon City at Caloocan. Lahat po municipality. Yun po ang inuna ko. Ginawa ko pong city, ang Mandaluyong, Makati, Pasig, Marikina, Parañaque, Las Piñas, Valenzuela, 10, 9 sa 17 cities and municipalities. Kinonvert ko po ako pong principal sponsor at author ng cityhood nito. At ito yung mga mayor. Hindi po ako naniningil, nagpapaalala lang ako. Pagtungtong ko naman po doon, kinreate ko po yung 25 Drug Enforcement Agency. Kasama po sa Dangerous Drugs Act of 2002. At pagkaraan naman, nagdating ng binilig niyo po uli ako noong 2010. Alam ko naman na may mga pagkukulang mo tungkol sa mental health. Inotol ko po, pinasa namin yung mental health law para sa lahat ng mga ospital ng gobyerno ay meron dapat po. Marami pa pong iba. Nandun pa rin po yung medical scholarship. Bukod sa Bayanihan man, Bayanihan 2, yung binanggit kanina ni Senator Pia Cayetano, ako po ang principal author na magkaroon ng libreng medicine proper na tuition fee ang lahat ng Pilipino. Kahit sinong Pilipino pwede lang yung maging doktor, libre. Ang maganda rito, libre po ang tuition fee, libre libro, libre lodging, libre, meron pang allowance. Yan po ang nilalaman ng batas na yun. At pang 4 na taon ngayon, malapit na po mag-umpisang graduate yung mga rito sapagkat nalaman ko na napakakonti ang doktor sa Pilipinas. Kaya yun po na isa sa mga inasikaso namin. Ngayon naman, umaharap kami uli dito. Ang gusto natin, umunlad ang bansa. Pero may mga problema tayong dinadaanan. Marami sa mga kasama ko rito ay may mga solusyon dyan. Ako gusto kong targetin ng fake news. Kailangan ipagbawal natin ang fake news, yung fake content, nakakasira po sa society, nakakasira sa mga pamilya, nakakasira sa atin, nakakasira sa ating bansa. Isa po yun sa gusto natin gawin. Ang isa pa, marami po ito, pero ito is ang pinakamahalaga. Marami nang nagtangka at marami pang nagkay gumawa ng aming nilaman ng aking Dangerous Drugs Act of 2002. After 20 plus years, nakita ko na may mga pagkukulang tayo. Nakita ko ang solusyon.
yung pong Dangerous Drugs Board at Philippine Drug Enforcement Agency, pag-iisahin natin. Gagawin natin Presidential Drug Enforcement Authority upang hindi ang inaasikaso, puro huli lang o puro kaso lang na walang nangyayari. Kailangan pigilin natin ang mga kabataan na gumamit. Prevention, Education Program at rehabilitation doon sa may kangay drug dependent na. Lahat po ito, sama-sama namin pagtutulungan, katulong po namin at kausap din namin ang ating Presidente para din sa mga programa ito. So with that, pinapaalala ko po, lahat ito, maraming nagawa. Mamaya, ilalahad sa inyo ni President Marcos kung anong klaseng lineup ito. In the meantime, nagpapaalala naman ako, hindi ako naniningil. Maraming salamat, Paglantan. Ako, Metro Manila. Muli number 59, Senator Tito Soto. Senador na isang abogado, General, lingkod bayan, Senate Majority Leader at utol natin sa Senado. Ang tol ng bawat Pilipino, Senador Francis Tol Tolentino. Si Senator Francis Tol Tolentino? Tara, makilala ko kayo. Super mag-aral. Naging mayor ng Tagaytay. Naging head ng MMDA. Mula pandemic hanggang ngayon, ano bang sakuna? Frontliners ang tulong. Tuloy ang laban sa karapatan natin sa West Philippine Sea. Mga tol, ano pa po may paglilingkod ko sa inyo? Magandang hapon po sa inyo lahat. Gusto ko munang magpugay sa mga nasa harapan, mga nakasama ko pong masisipag ng Metro Manila Mayors. Kantatayo lang ni Mayor Calixto, katabi po niya si Mayor Olivares, nasa harapan din po ang Mayor ng Caloocan, si Mayor Malapitan, si Mayor Jenny Sandoval, si Mayor Zamora, si Mayor Chanco, si Mayor Harry Lacuna, si Mayor Avalos, si Mayor Olivares, si Mayor Diazon, at yung ating kapatid, nandun na rin, umalis lang si Mayor Lani. Kaya ko po binabanggit yan. Kaya ko po sila inisa-isa. Kasi po nakatingin sa atin ang buong bansa. Ang sinasabi nila, mayaman po kasi ang Metro Manila. Matatayog ang mga gusali. Gusto rin namin pumunta dyan. Meron po akong gustong idagdag sa inyo. Metro Manila is not just a center of progress. It is a center of progress because we have excellent local government officials and mayors. At alam niyo po ba, nung ako po ay na-assign sa Yolanda, bumalik po ako ng Metro Manila, hindi ko po kayang mag-isa. Kaya miniting ko po yung mga Metro Manila mayors, pinaghati-hatian po namin. Ikaw sa Tacloban, ikaw sa Tolosa, ikaw sa Palo, ikaw sa General Javier, General MacArthur at kung saan-saan pa. Kung wala po sila, hindi po maayos kaagad ang mga nasalanta ng Yolanda. Kaya Metro Manila, with that alone, is a testament to governance and good leadership and compassion. Alakpakan po natin yung ating mga Metro Manila mayors. Pero gusto ko po sana mag-ulat sa inyo. Mahaba yung iulat ko. Mapadaliin ko. Ang bilis ng oras. Meron po akong tatlong kaibigan nandito. Isa pong mangingisda. Si Eric Ordona ng Malabon City, 28 years old. May sariling bangka. Magamat malayo ka sa West Philippine Sea. Si Senator Tolentino po ay nakatulong para maisabatas yung archipelagic sea lane slope kung saan mapuprotektahan ang mga mangingisda. Kumaway-kaway ka nga, Eric. Yun siya sa likuran. Kasama rin po natin dito ang isang motorcycle rider, si Reynaldo Hernandez, 33 years old, taga Sampaloc, Manila. 7 ang anak, may asawa. Alam mo, Reynaldo, bago po kami nag-adjourn, naipasa po namin yung isang batas kung saan wala na po yung doble plaka law. Isang plaka na lang sa likuran, wala na yung sa harap. Kaya hindi ka nahuhulihin ng LTO kung temporary plate ang gamit mo. Pero Reynaldo, kinig ka at yung mga riders na nandito, ang gusto kong mangyari ni Senator Tolentino, maipasa yung gig economy law na ako po ang nagsusulong kung saan yung ating mga delivery riders ay magkakaroon ng 13-month pay. Magkakaroon ng PhilHealth. Magkakaroon po ng employer
employee relationship. Salamat sa kasipagan mo, Reynaldo. At ang pangatlong kaibigan ko ay si Sara Sofia Generalao, 18 years old, taga Santa Cruz, Manila. Nag-aaral sa Arellano University, grade 12 STEM. Alam niyo po, bago kami nag-adjourn, naipasa po namin yung isang batas, nakapagsingit ng isang probisyon si Senator Tolentino, meron ka at lahat ng mga nasa public and private educational institutions, pag pinirmahan ni Presidente next week, substantial discount sa iyong internet load. Ang internet load ni Sophia, 300 pesos a week. Doon siya nagpapas ng assignment, doon siya nag-research, at yun na rin yung kanyang library. Inuulit ko, yung report ko ay para na lang doon sa tatlo. Subalit, sa susunod na kongreso, kung papahintulutan tayo ng Panginoon Diyos, ating pong sisiguruhin na ang Pilipinas ay hindi lamang mga isla na dapat kunin ng ibang bansa. Hindi lamang ito isla na kayang ibuli ng ibang bansa. Ang Pilipinas ay binubuo ng mga isla ng mga Pilipinong may dangal na pangarap. Isla ng mga Pilipinong naghahangad ng pagkakaisa. Isla ng mga Pilipinong may dakilang lahi. Ito po si Senator Tolentino. Mga tol, ito po ang tol, number 61 sa balota. Magandang hapon po sa mga tiga-Pasay at Metro Manila. Muli, number 61, Senator Francis Tolentino. Susunod naman mga kababayan, ang magiging tagapagtanggol ninyo sa Senado, ang kakampi ng inapi, Senator Erwin Tulfo. Ang nangabuso, walang pinipiling biktima. Ako, walang pinipiling ipagtanggol. Saan man, kailanman, kampi tayo. Erwin Tulfo, kakampi nyo sa Senado. Magandang hapon po sa inyo lahat. Una po, nais na lamang po pasalamatan, of course, ang ating host, si Mayora Emmy Calixto. Palakpakan po natin. Hindi pa dahil sa kanya, hindi po natin magamit ito po na itaas po doon. Ganon din po yung aking kaibigan, ang Metro Manila Council Chairman, si Mayor Francis Zamora na San Juan po. Kasama niya po yung mga kasama niyang mayor. Salamat po, Mayor. At sa lahat po ng mga mayor natin dito, thank you po. Thank you for coming. Alam niyo po, mga taga Metro Manila, mapalad po tayong lahat. Mapalad po kayo dahil yung mga mayor po na yan. Kung hindi po dahil dyan, siguro wala po tayong patutuhan. Kaya palakpakan po natin yung mga mayor na yan. I'm sure, wag na ho natin galawin yung mga yan. Yung pa rin ho ilagay natin sa balota yung mga mayor po na yan. Ngayon kung sila po ay tapos ng termino, yung kanilang i-endorse po, yun po, dahil yun po ay tiwala sila. Kung gusto niyo po na tuloy-tuloy na pag-asenso ng Metro Manila. Nais ko rin po batiin ang mga ating mga nagagwapuhan at mga nagagandahang kongresista po. Mga kasamahan ko sa kongres, palakpakan po natin. And of course, yung kasamahan ko po, yung 11 pong mga senatorial balls, lahat po yan, may mga experience po. Hindi mo sasabihin na nasayang ang boto mo pag binoto mo ang 11 na mga senador na yan. Palakpakan po natin. Nais ko lamang pong, sino po ba rito mga solo parent, mga single mom, na hindi sinusustentuhan ng kanilang ex yung mga anak nila? Malapit-lapit na po yan. Kung hindi po this year, next year po, isusulong natin. Isinusulong ko po sa Kongreso ngayon at maaaring sa Senado, pagdating na ho natin doon, na pagbabayarin natin ang mga ex ninyo, magbibigay ng sustento sa mga anak ninyo. Dahil hindi naman po kasalanan ng bata na siya ay lumabas sa mundo. Kasalanan naman huli niyang dalawa, di po ba? Anyway, ito po yan. Inaantay na lamang po namin ay ang comment po ng Department of Budget and Management kasi kailangan po ng isang departamento sa DSWD na hahawak po ng reklamo na yan. Isa pa po, malapit na rin po para sa mga senior citizen at PWD, malapit po lang hindi dadalhin ng inyong mga medical booklet, pinag-aaralan na po ng DOH yan,
na huwag na ninyong dalhin yung mga medical booklet na yan dahil sagabal lamang po yan nakakalimutan po ng mga seniors natin. Panghuli na lamang po, marami pong problema ang ating bayan. Kailangan po ng Administrasyong Marcos ng katuwang sa Kongreso. Problema po sa mahal na bilihin na pagkain. Nariyan po yung kakulangan sa sweldo, hindi po maabot. Sa ikang from sweldo to sweldo. May problema din po tayo sa mga hospitalization. Wala pong pambayad ang ating mga kababayan. Kailangan po nakakampi ng administrasyon sa Senado. Ako naman po ang inyong magiging kakampi sa Senado. Bit-bit ko po ang tatak tulpo na public service at tatak tulpo na justisya. Yan po ang aking gagawin. Ako po ang inyong kakampi sa Senado. Kakampi po ng mga inapit. Maraming salamat po at magandang gabi. Muli mga kababayan, number 63, Senator Erwin Tulfo. Susunod naman, ang inyong bagong boses, ang bagong bukas, Senator Camille Villar. Magandang gabi po sa inyong lahat. Una, katulad ng mga kasama ko dito, nais ko pong batiin at pasalamatan po si Mayora Emmy Calixto Robiano at lahat po ng ating mga NCR mayors na nandito po. Kayo po ay nagsisilbing inspirasyon po para sa akin bilang isang young leader. So, nice po kayong tularan. Thank you so much for being here. At sa lahat naman po ng nandito, alam niyo po, bilang isang ina at bilang isang millennial, palagi ko pong naiisip, ano ba ang mga pangarap natin? Ano ba ang mga pangarap ng pamilyang Pilipino? At naisip ko po, una sa lahat, naniniwala ko na lahat po tayo ay nangangarap ng magkaroon ng sariling bahay at lupa. Ayan! Pwede na yan sa bahay! Tutulungan po natin kayo para magkaroon. Siyempre, para meron tayong bahay kung saan pwede natin palakihin ang ating mga anak. At siyempre, ang pinakamahalaga sa lahat, yung sapat na kita, magandang trabaho, at hanap buhay. Dahil yan talaga ang susi sa pag-asenso natin sa buhay at pag-asenso ng ating bayan. And syempre, magandang kalidad na edukasyon para sa ating mga anak at na lahat po ang ating buong pamilya ay manatiling healthy or malusog. At yan po, ang kahalagahan po at ang kagustuhan natin, magkaroon ng sariling pabahay, sapat na kita, magandang trabaho at magandang hanap buhay. Yan po ang isinusulong ko po sa Kongreso at kung pagpapalain po, ay nais ko rin pong isulong yan sa Senado. Talagang tututukan po natin yan. Alam niyo po, natutunan ko po kasi mula sa aking mga magulang, syempre, si Senator Manny Villar, Senator Cynthia, ang kahalagahan ng pagpapahalaga ng pamilya. Unahin po natin yan. Sa kanila ko rin, sa aking mga magulang ko rin, natutunan ang kahalagahan ng sipag at tiyaga para lahat po tayo ay umasenso sa ating buhay. Sa kanila ko rin, natutunan na dapat magpakumbaba at tumulong sa abot ng ating makakaya. Tumulong sa ating kapwa at tumulong sa ating bayan. At yan po ay dala-dala ko at yan po ay nais ko pong ipatuloy kahit saan man po ako mapunta. Alam niyo po, bilang isang millennial leader, more than 15 years po ako nagtrabaho sa pribadong sektor, sa housing, sa retail. Nakita ko po kung ano po yung mga pangangailangan ng ating maliliit na negosyo. Maliliit na negosyo na nagbibigay ng maraming trabaho sa ating mga kababayan. At yung dalawang termino ko po naman bilang kinatawan ng Las Piñas City ay nagpakita sa akin kung ano ba yung mga programa ng ating gobyerno na talagang gumagana. Kung ano pa ang kailangan i-improve at kung ano ba ang talagang pangangailangan ng ating mga kababayan. Subukan niyo, patapon kayo
Nais ko po tutukan yan. Nais ko po tutukan ang pabahay at makapaglikha ng maraming trabaho para siguraduhin po na lahat po tayo ay magkaroon ng sapat na kita at napakagandang hanap buhay. Bakit ayaw mag-charge? Alam niyo po, bilang isang millennial leader, naniniwala ko na panahon na para maging bahagi tayo ng solusyon. Nakikita naman natin, di ba, kung ano kailangan ng ating bayan. So, imbes na nakaupo lang tayo or wala tayong boses, now is the time to step up. Now is the time for us millennials to be a part of the solution. And so, I humbly ask that you all give me this opportunity para makahanap po tayo ng mga bagong solusyon. Gumamit po tayo ng mga makabagong pag-iisip para makahanap po tayo ng mga makabagong aksyon na nababagay sa panahon ngayon na mabilis ang pagbabago. At para lahat po tayo, sama-sama po natin maiangat ang antas ng buhay ng ating pamilya at ng ating bansa. So yun lamang po. Maraming salamat po. Muli ako po si Camille Villar, ang inyong bagong boses ng bagong bukas, number 66 po. Muli, number 66, Senator Camille Villar. Susunod naman dating DILG Secretary, MMDA Chairman at Congressman, multi-awarded Mayor ng Mandaluyong at taong unahin ka, number 1 sa balota, Kilos Avalos, Attorney Benhur Avalos. Dahil sa collegiate program ni Avalos, nakapagtapos ako at ito ako, merong magandang trabaho. Ako ay dating drug addict. Nang dumating si Avalos sa DILG, binunsad niya ang bida program. Nagkaroon ako ng pag-asa at bagong buhay kasama ang aking pamilya. Kahit mahirap kami, ang mayaman ng aming libingan sa Garden of Life Park na tayo ni Avalos. Ang hapon po sa inyo, Pasay! Unang-una, maraming salamat Mayor Emmy Lubiano and of course kay Kong Tony at sa lahat po ng mga mayors, palakpakan po natin at mga congressman. Alam nyo, dati pa akong chairman ng MMDA at alaking bagay na ang mga mayors ng Metro Manila. Naalala nyo nung COVID? Hindi ba? Talagang standstill ang buong Pilipinas at naging template lahat nakatingin sa Metro Manila. Alam nyo kung ano naging susi nun? Ang naging susi nun, ang pagkakaisa ng bawat mayor ng Metro Manila. Maliit man o malaki, nagkasundo. Kung sarado isa, sarado ang lahat. At hindi lamang yun, yung bakuna, hindi naging maramot. Yung bakuna, talagang bawat isa pinahiram. Hindi lamang sa Metro Manila, pati sa buong kapitbahay nila. Yan ang galing ng Metro Manila. Palakpakan po natin ang Metro Manila at ang kanilang mga alkalde. Kaya naman, itong galing na ito, wag natin sayangin. Importante ito dahil sabi nga nila, ang economic driver ng Kalakang Maynila, ng Pilipinas ay Kalakang Maynila. Alam ko na ho ang problema ng Metro Manila. Number 1, traffic. Hindi ba? Anong solusyon dito? Sabihin ko sa inyo. Ang solusyon dito ay ang subway na ginagawa na ngayon. Magmula Valenzuela hanggang airport, halos kalahati na yun. Pero huwag natin antayin pa. Dapat na mga linya nito, ngayon pa lang plano na at kung kaya man lang ng gobyerno, gawin na para si Juan de la Cruz ay mas mabilis umikot sa Kalakang Maynila. Sumunod, marami tayong naging problema sa pabahay. Alam nyo, ang Mandaluyong ay maliit na lugar lamang. Hindi kami mayaman. Nung naging mayor kami ng ama ko, ang kilala sa amin ay ang mental hospital. Ang tanong sa amin, tigaloob ka ba o tigalabas? Pero, nagsumikap kami. Nagsumikap kami, inibita namin ang mga negosyo, at anong nangyari? In several years, pinahal ang Mandaluyong na Tiger City of the Philippines. Tiger Economy. So yun ang sikreto, mga kababayan mo sa Metro Manila. Negosyo. Paano natin maimbita ang negosyo?
full digitalization. Kung ating transaksyon, talagang sa telepono lang, wala nang faceless, ma-resolve natin, pati corruption dito. Tapos noon sa Metro Manila, sa Mandaluyong, nung nakuha na namin ito, anong inuna namin? Ang aming pabahay. Ang aming release ng tren. Mula Pasig River hanggang San Juan River. Puro mga, sabihin na natin, informal settlers. Walang ilaw, walang tubig, kawawa ang mga tao. Nakita ko yung isang kapitan nandito, tiga doon siya. Ilang pamilya? 2,000 pamilya. Walang bahay. Ano ginawa namin? Binili namin ito sa Philippine National Railways. Hinati-hati ang lupa, niluwagan. At pagkatapos ilang libing tao na bigyan, ngayon hindi na sila informal settlers. Lahat sila may titulo at landowner na. 2,000 pamilya at hindi kami tumigil. On record, we've got 7,700 na land beneficiaries sa Mandaluyong. Ito'y gumalaw lamang ang lukang pamahalaan. Hindi kami umasa sa national. Number one po ang aking luto. Pero ngayon ko nakita sa lahat ng bagay, pinipilit namin maging number one. Sa nutrition, ito'y binigay ng National Nutrition Council. Number one sa most child-friendly, binigay ni Pangulong Aquino. Number one sa mga may kapansanan, binigay ni Pangulong Erap Estrada. At ang United Nations Award sa mga batang may kapansanan. At hindi lang yun, ang most business-friendly city several times ng Chamber of Commerce. Lahat po ng eksperyensya ko bilang mayor, bilang MMDA, bilang EDALG, iaambag ko at gagawin kong batas. Alang-alang sa number one sa puso ko, lahat po kayo na nandito ngayon. Mabuhay kayo, sana gawin nyo ring number one. Ang puso ninyo, ang bawat membro ng alyansa, ampunin nyo kami at iboto ang alyansa pagdating ng eleksyon. Mabuhay kayo, mabuhay ang Pasay, mabuhay ang Metro Manila. Maraming salamat po, Senator Ben Hur Avalos. Susunod naman ang senador na para sa kanya, hindi pwede ang pwede na. Dapat better, Abby better. Number 9, Senator Abby Pinay. Mas nakakatakot pala. Akala ko pag nasa Metro Manila na medyo mas relax, hindi pala. Mas nakakatakot. Tita Emmy, sa lahat po ng mga mayor ng Metro Manila, sasabihin ko na sa inyo, mahirap palang tumatakbo ng senator at mayor dahil may nag-aantay na trabaho sa atin pagdating ng pagkatapos ng mga sortie, ang trabaho ay tuloy-tuloy. Baka po dun sa iba na hindi nakakaalam, bago po ako naging mayor, ako po rin naman ay naging miyembro ng Kongreso. Kaya magkasama po kami Tita Emmy sa Kongreso noon, nung 14th Congress, huwag nyo lang compute kung anong taon. Basta 2007, magkasama na po kami. 2010, magkasama kami ni Tita Emmy. Anyway, alam po ninyo, ang Makati ang unang nakapagbigay ng 100,000 para sa mga centenarian. Ginaya po ito ng national government na nagbibigay na din po ng 100,000 para sa mga centenarian bilang patunay na nauna man ang Makati sa mga benepisyo na ibibigay ay kaya po itong gayahin sa level ng nasyonal. Kaya minsan alam ko, nagtatampo ang aking mga kapwa mayor kasi pag namimigay po ako ng gamit sa Makati, may magka-comment na hashtag sana all. Pero lagi ko pong sinasabi, maswerte po ang Makati dahil maliit lang po kami at marami po kami resources, pero hindi po namin ito pinagkakait dahil pag merong mga disaster, I remember nung nagkaroon ng sunog, yung mga gamit po namin, pinahiram po namin sa Pasay dahil yun naman po ang punto ng pagiging isang membrong pamilya sa NCR. Kami po ay nagtutulungan. Kitang-kita po yan, lalo-lalo na yung COVID. Wala pong iwanan. Lahat po ay nagtutulungan nung panahon ng pandemya. Pagdating po sa Senado, ang gusto po natin, una, kung kaya po ng Makati makapagbigay ng libreng gamot, ay siguro naman kaya nang gawin yan
sa buong Pilipinas, ang mga senior citizens natin na umiinom ng metformin, atorvastatin, may insulin na, lahat na ng gamot na kailangan nilang inumin na pang-araw-araw ay ibigay na po natin sa ating mga senior citizen. Pangalawa po, dapat po ang mga bata, hindi po natin tutukan kapag nasa grade 4, grade 5, grade 6. Dapat sa daycare pa lang, tutukan na natin at siguraduhin na meron silang pagmamahal sa pag-aaral. At ang pinakahuli, ang para sa Metro Manila, ang gusto po natin ay wala ng tax sa kahit anong bonus. Lahat ng overtime pay, lahat ng 13th month pay, 14th month pay, performance bonus. Dapat yon wala ng tax dahil pinaghirapan po natin yon. At dadating naman na ang pera na makukuha natin ay gagamitin din naman natin pang gastos, pambili ng gamot, pambili ng pagkain para bigay sa ating mga anak. Tatlo po yan na aking priority. Bonus na lang po sa Metro Manila. Ang gusto ko po sana ay i-professionalize na natin ang ating mga barangay. Baka naman dapat ang mga barangay na ay disweldo ang mga opisyal. Bakit ang mga barangay officials hanggang ngayon walang GSIS? Bakit? Di ba? Bakit yung mga BHW natin hindi pa natin na po-professionalize at wala silang security of tenure? Ibig sabihin, pag hindi sila gusto ng barangay captain, bye-bye! Pero i-training natin sila, sineminar natin sila. So kailangan po, ang barangay ang una na nagre-responde, ang pinaka-basic Wala nang aircon. sa ating, lalo-lalo na sa Metro Manila, paigtingin natin, palakasin natin, pagandahin natin, dahil kailangan better ang ating mga barangay. Sama-sama po tayo sa isang better at bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Abi Binay sa Balota. Maraming salamat po. Maraming salamat po, number 9, Senator Abby Binay. Susunod naman ang senador na mapagmahal, subok na lingkod bayan, ang ating agimat. Aksyon sa tunay na buhay. Ibalik sa Senado, Senator Bong Revilla. Wala kayo sa idol ko. Kapag nagsama ko, kahit kulang pa yung tuition. May 10,000 allowance tayo para sa teaching supplies. Patas si Idol, palagi ng valid ng mga certificate. May cash grant pa ako kahit wala pa akong 100 years old! Yung idol ko ang gumawa ng helmet law, kaya marami nang naisalba ito. Eh, sino ba yung idol mo? Si Senator Bong Revilla. Pinoy, kayo ang idol ko. Bong Revilla po, number 11 sa Balota. Baka ma-bash na naman ako yan. Magandang gabi, Pasay! Magandang gabi, Metro Manila! Una sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa inyong napakainit na pagtanggap sa amin. Mga kababayan, tagus po sa aming puso ang inyong pagmamahal. Mayor Kong, thank you very much at sa lahat ng ating magigiting na mayor sa Metro Manila. Mga kababayan, ang inyong lingkod na si Senator Bong Revilla ito pong taon na ito ay 30 years na po ko sa paglilingkod sa bayan. It's my 30th year in public service. Ako po ay naging vice-gobernador ng lalawigan ng Cavite, naging gobernador ng lalawigan ng Cavite, naging senador, hinala ninyo, 2002 at 2004. Number 2 senator. Noong 2010, hinalan nyo ko number 1 senator. Yung pagkakahalal sa akin ng number 1, doon na nagka-leche-leche si Bong Revilla. Akala tatakbo na ako sa mas mataas na posisyon. Pero mga kababayan, dinurog man nila ako, bumangon ako, at lumabas ang katotohanan na walang kasalanan si Bong Revilla. Kaya sabi ko nga, kahit saan ako magpunta, si Bong Revilla ay isang mandirigma. Habang nasasaktan, lalong tumatapang. Habang naduduguan, lalong lumalaban. At habang ako'y sinisiraan nila, lalo lang ako
popogi niyan. Kaya sabi nga ni alias Pogi, anak ka ng teteng. Kaya sa inyo po, sinasabi nila, nagbudots lang daw ako. Nagbudots lang. Totoo, nagbudots ako sa Senado. Nagbudots ako ng 2,000 panukalang batas at nakapagpasa ng 343 na batas na ngayon na pinapakinabangan ngayon ng ating mga teachers. Yung kabalikat sa pagtuturo natatanggap ang ating mga guro. Dati 5,000. Ngayong taon na to, 10,000 na. Palagpakan natin ang ating mga guro. Saka yung mga estudyante, yung anti-no permit, no exam policy, bawal na ngayon yan. Dahil sa ating batas, kahit hindi fully paid ang ating mga kabataan, pwede silang mag-exam. Kaya marami pang batas, yung ating pong lola at lolo, yung expanded centenarian law na pinaglaban namin ni Manang Amy, yung ating mga lola at lolo, 80, 85, 90, 95, tatanggap ng 10,000 pesos simula sa taong ito. Kaya sa inyo pong lahat, umasa kayo na si Bong Revilla ipaglalaban ang karapatan ng bawat isa sa inyo. Kahit buhay ko, itataya ko para sa inyo. Dahil hindi ko mararating itong aking kinalalagyan kung hindi po dahil sa inyong lahat. Kaya sa inyo pong lahat, tandaan ninyo, mahal kayo ni Senator Bong Revilla at suportahan po natin ang alyansa para sa bagong Pilipinas. Abi Binay, Villar, Tolentino, Pacquiao, Lapid, Cayetano, Lacson, Marcos Soto, siyempre Tulfo, and of course ang ating kaibigan Abalos. Sa inyo pong lahat, maraming salamat. Mabuhay kayong lahat. Muli.